Energy na ba ang lahat? Lagi-lagi! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat po ng bumubuo sa lihim ng liham. Gusto ko lamang pong humingi ng advice tungkol dito sa problema ko. DJ Lindsay, gusto ko lamang pong sabihin din na hindi lang po ako ang namumroblema tungkol sa ganitong gawain ng mga boyfriend natin. Idadaan ko po ang problema ko sa pamamagitan ng isang mensahe para sa boyfriend ko. Hindi ko alam kung paano ko uumpisahan ito. Pero mahal, sana you still see me na kasama mo sa future mo. Sana ako pa rin yung nakikita mo sa future. Nahihintayin mo sa harap ng altar. We've been together for 4 years na. Turning 5 next year. Sa loob ng 4 na taon, hindi ko alam kung nagsisettle ka na lang ba sa akin dahil ako yung nandyan? Minamahal mo na lang ba ako kasi convenient na para sa'yo? Oo, ang dami-dami na nating pinagdaan ng masasaya, masasakit, thrilling, exciting. Pero yung mga pinagdaanan ba natin, yung nagiging dahilan kung bakit na lang tayo kumakapit para sa isa't isa? Alam ko kung anong nangyayari sa'yo. Pero ayaw kong aminin sa puso at isipan ko. Gina-justify ko pa eh. Na idol mo lamang yung babae na yon. Pinipigilan kong isipin na emotional cheating na yung nangyayari. Kung totoong fan ka lang naman niya, hindi mo kailangan sabihin sa kanya na umaasa akong may pag-asa ako sa'yo. Pero alam kong malabo dahil isa lamang akong hamak na taga-suporta mo. Idol mo lang siya, di ba? Pero bakit kailangan sabihin mo yung mga linya na yun? Hindi mo alam na alam ko yan. Kasi kung magaling kang magtago, magaling din akong magtago na may alam ako. Ilang araw ko nang alam to eh. Pero pinapakita ko sa'yo na okay lang ako. Na hindi ako affected. Na baliwala lang sa akin. Kasi mahal kita eh. If ever man na lumakas yung loob kong kumprontahin ka, alam ko naman agad na
patatawarin din kita. At bago ko pa ibuhos yung galit ko sa'yo, tapos na akong magalit sa isip ko pa lang. Alam ko naman kasi kung gaano ako kalambot pagdating sa'yo. Alam mo kasi kung paano ako suyuin. Alam mong konting lambing mo lang, bumibigay na ako. Pero nakakatakot kasi na baka kapag nakahanap ka na ng babaeng better kesa sa akin, iiwan mo na lamang ako. Hindi naman ako natatakot na baka makakita ka ng babaeng para sa'yo. Kasi humble naman ako enough to say na meron at merong better kesa sa akin. Pero umaasa ako na sana malaman ng mga tao na ganyan ka bilang boyfriend. Sana kung sino man yung ipapalit mo sa akin, kung papalitan mo man ako, kayang tiisin yung mga ginagawa mo. Mahal na mahal kita. Kaya kahit sirang-sira na ako at sobrang lungkot ko, binubuo ko pa rin yung sarili ko. Sinasabi ko na lang na kaya ko to. Malalagpasan ko rin to. DJ Lindsay, payo naman po kung anong dapat kong gawin. Idol na lang po ba talaga yung babae? O baka naman, talagang umaasa siya na magiging sila. Ano po bang dapat kong gawin? Ako nga po pala si Sofia. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Kapuluan ay 15 minutes makaraan po ang 9:09 ng nagmamagandang morning, 9:15 on the clock. This is Lihim ng Liham. Welcome, welcome mga ma'am, sir. Pasok lang po, opo. Presyong Divisoria po, opo. Hoy, ako po nag-iisang girlfriend boss sa radio. My name is Lindsay. Ayan, teka lang ha, bago po tayo pumunta dun sa problema ni Sofia, gusto ko lang po ulit tawagan ng pansin si Kuya Rhea Fer Plonero o Pionero ng 13 Martires Cavite. Ikaw sana yung nanalo ng 500 pesos, Kuya. Ngunit hindi ka tumawag sa akin, kaya mamaya ako ang tatawag sa'yo at titingnan natin. Pag sumagot ka, bibigyan kita ng 200 pesos na lamang. At least meron, bakla. Oo, pambili din ng ano yan, ng kung ano-anong bagay ngayong Pasko. Oo. Diba? Pero ito, habatiin ko po muna ng good morning and congratulations kay Engineer Bridget Ebete sa pagpasa sa Civil Engineering Board Exam. Congratulations! Pinaparating yan sa'yo ng gwapong-gwapo at mahal na mahal ka na si John Roland Pakit. Ang taray na. This is pag-ibig. Iba talaga nagagawa ng pag-ibig? Nakakapasa sa Civil Engineering Board Exam. Oo. Again, congratulations, Engineer Bridget Ebete. O, diba? Ang taray mo dyan, friend. Wow! Lihim ng liham, Sofia. Sofia the first. Oo.
Uy, mahirap yun ha, lalo na. Ang problema kasi ni Sofia, talaga naman pong hindi niya alam kung yung boyfriend niya, ina-idolize nga lang ba yung babae na yon, yung siguro influencer or tiktokerist, yung mga ganyan, oo. O baka naman talagang emotional cheating na po yung nangyayari. Mahirap kasi talaga malaman Kasi di ba parang abanger si kuya na mapansin siya ng TikToker o kaya nung influencer. Paano kung pansinin nga talaga siya? Oo, ano na mangyayari? Di goodbye na to the world. Goodbye na kay Sofia. So parang alam mo yon, nakabantay lang si kuya. Tapos one time kapag pinansin siya ng influencer na yun, nung ina-idolize na babae, oo, 'di ba? Di wala na, break na sila ng jowa niya, 'di ba? Nakakalungkot, 'di ba? Sabi nga sa iyo minsan may 'di ba? May kahit papaano merong negative impact din yung masyado kang maraming nakikita at nakikilala. In this age of social media. Oo, nakakaloka. Nagkakaroon ng avenue para magkamali, magkasala yung isang tao. Hindi natin sinasabi na yung social media as in hindi talaga totally, hindi natin sinasabi na masama siya, 'di ba? At hindi siya maganda para sa mga tao. But nagiging avenue lang kasi siya, nagiging daan siya para magkasala, magkamali, magkaroon ng kasalanan yung isang tao. Pero sinisisi nila sa social media, which is hindi talaga totoo. Nasa tao yan. Wow! Ako, ang masasabi ko dyan, friend, kung ako yung nasa sitwasyon mo, Sofia, tapos nababother ako dyan sa inaasal ng boyfriend ko, siguro kakausapin ko talaga siya. The very minute na mabasa ko yung message na yon, ay una sa lahat, isi-screen grab ko yon, screen cap ko agad yan din. Ay, hindi po pwede makalusot yan. Tapos isesend ko sa kanya. Tapos biglang imimit ko siya. Hoy, ano to? Ganyan. Taasan mo ng kilay. Ano to? Talaga ba? Umaasa ka sa kanya? Ba't hindi na lang kayo? Nakakahiya naman sa'yo. Umaasa ka pa pala sa kanya kahit may girlfriend ka. Kahit tayo, umaasa ka pa sa kanya. Ang pogi mo. Ganyan. Diba? Minsan kasi, kailangan mong ipakita na diba, may pangil ka, may sungay ka. Hindi yung pwedeng lagi ka na lang mabait kahit alam mo yun, naaargabyado ka na or may ginagawa ng mali yung boyfriend mo o yung girlfriend mo. Hindi ko sinasabi na awayin natin yung partners natin. Definitely that is wrong. But sometimes, you have to make her feel or make him feel na meron ka ring sungay kahit papaano. 'Di ba na kaya mo, may capability ka na magalit, lalo na kung mali o kaya hindi maganda yung nakikita niya o nakikita mo pala. Oo. Masakit yung makita mo na yung boyfriend mo, 'di ba? Umaasa ako na mapansin mo ko, ganyan. Pero alam ko naman na isa lamang akong tagahanga, eme ka diyan. May pagdadrama ka pang nalalaman diyan, te. Diba? Nakakainis yung mga ganyang kembot sa buhay. So, kung ako yan, kakausapin ko talaga si Boy Prang. Sabihin mo, nakita ko yung pinost mo. Ano yon? Trip mo lang? Ganyan? O totoo yon? Totohanan? Kasi kung talagang ganun yung ganun ba talaga yung nararamdaman mo doon sa influencer? O kayo na lang. Respeto naman sa akin. Respeto rin. Ano na lang sasabihin ng ibang makakakita ng comment mo? Paano kung maispatan niya ng mga kaibigan natin o ng mga kamag-anak natin o ng mga kapatid ko? Nakakahiya naman sa akin, di ba? Di mo naisip yon? Di ba? Minsan kailangan mong magtaray, Oo. Dapat minsan ipakita mo sa kanya na hindi ka lang bait-baitan at ibibigay mo lang lahat ng gusto niya o lahat ng gusto niyang maramdaman. Masyado naman siyang jackpot sa'yo. Lahat tinitiis mo, wag ganun. Oo. Diba? Wag tayong pala martir. Diba? Wag tayong magpaka-martir minsan kahit nasasaktan tayo. Diba? Kasi kapag naging attitude mo na yung magpaka-martir, ay naku, mahirap makarecover dyan. Oo, sinasabi ko sa'yo. Minsan kailangan mong ipaglaban yung sarili mo. At magagawa mo yan kapag alam mo yung worth mo o yung value mo. Minsan kasi mga tao naiisip nila, mahal na mahal kita, hindi ko na ma-imagine yung buhay ko nang wala ka kasi kulang talaga yung mahal ko, di ba? Bakit? Hindi mo ma-imagine yung buhay nang wala? Gano'n na ba kayo katagal? Ano na ba yung mga pinagdaanan ninyo? How sure are you na wala ka nang makikitang better than him, di ba? Di ba?
feeling ko nga medyo bata-bata pa tong si ate. 'Di ba? You have your whole life ahead of you, 'di ba? Kung nasa 20s ka pa lang, Diyos ko, napakarami mo pang mamimit na lalaki, na tao, 'di ba? 3 bilyon, sabi nga ni Juan Carlos Labajo. 'Di ba? 3 bilyon, ikaw lamang ang aking gusto. Diba? Ang daming tao sa mundo, be. At mas marami pang tao na maaaring magtrato sa'yo ng maayos. Hindi yung nagko-comment ng ganyan sa TikTok o kaya sa account ng mga influencer. Diba? So kung nasa tamang kasi baka mamaya ikaw lang yung seryoso sa relasyon ninyo tapos siya naman pala hindi. So you have to make that clear. Na, uy, seryoso ako ha sa relasyon natin. Hindi ako nakikipaglaro dito ha. Oo. Kasi kung ikaw hindi ka pa seryoso, ay alis na ako. Oo. Kasi nag-aaksaya lang pala ako ng oras dito. Oo. Nakakainis ka. Ganon. So, minsan kailangan may paglaban yung ground mo, yung stand mo sa relasyon. Hindi yung tinatanggap mo lang lahat. Oo. Ano unconditional love? Nanay ka ba niya? Sorry ha, kasi yung unconditional love, naniniwala ako na sa nanay lang ang nagbibigay niyan sa tao. Nanay nila. Oo, pero okay lang magmahal. But not to the point na magmumukha ka ng tanga. Diba? So, may may kondisyon. So, hindi yun unconditional love. Diba? Okay lang magmahal ng sobra-sobra. Huwag ka lang gagawing tanga. Oo. Kasi minsan na misinterpret ng mga tao. Para sa akin lang to ha. Oo, mahal ko siya unconditionally. I love him so much. Unconditional love. Talaga? Oo. Kapag sinaksak ka niya ng bigla, mahal mo pa rin siya. Kasi unconditional eh. Pag sinaktan ka niya at nagka-black eye ka, mahal mo pa rin siya. Unconditional eh. So hindi ganon. Kahit, 'di ba, walang kondisyon, mahal ko siya. Yun yung ibig sabihin nun eh. At naniniwala ako ang nanay lang natin ang kayang magbigay nun sa atin, yung unconditional love na yan. Diba? Ay, hello po sa mga nakikinig sa atin. Good morning kay Ate Yoli Ruiz. Good morning, DJ Lindsay. Good morning, Madam. Si Joy Pablo. Hello, DJ Lindsay. Always watching here in Sydney. Missing the old background music. Namimiss nyo po yun. Sige, minsan ibalik natin yan. Oo. Sabi ni Arch, there is a certain degree of emotional cheating. Although, syempre, hanggang walang overt signs or over signs of cheating per se, hindi rin naman pwedeng mag-react. Pero pwede ka pa din mag-voice ng concern sa partner mo, sa behavior niya, para klaro ka sa posisyon mo. Diba? Exactly, friendship. Sabi naman ni Fredo Sarmiento, good morning, DJ Lindsay. Happy blessed Wednesday po. Watching from Cebu City. Congratulations! Diba? Lian Niotoan, good morning, DJ Lindsay. Araw-araw po ako nakasubaybay sa'yo. Naghihintay lagi sa mga kwentong masaya, malungkot, problemadong mga senders natin dito sa Lihim ng Liham. More power po sa'yo, ma'am. Same, pero iba. Thank you so much. May ibang may mga ibang language dito. Hindi ko alam kung anong lengguwahe ito. But hello kay Merlin na may bagong account. Mabuhay ka. So, yun lang ang masasabi ko. Again, ang payo ko sa'yo, kausapin mo siya, i-address mo yung concern mo, at kailangan mong maiparating sa kanya na, huy, hindi okay sa akin yung nabasa ko. Hindi okay sa akin yung nakita ko. Oo, baka pwedeng gawa natin ang paraan, di ba? It bothers me. So you have to do something about it, 'di ba? Kasi kung hindi niya gagawa ng paraan o hindi niya sasabihin niya sa iyo na bakit idol ko lang naman yun, kaya ako lang naman minessage yun eh. Kaya nga sinasabi ko sa iyo na yung action mo na yon hindi okay sa akin. So sasanayin ko na lang yung sarili ko. Sabihin mo sa akin kung ganyan ka talaga. Kasi kung ganyan ka talaga, sinasabi ko rin sa iyo, hindi siya okay sa akin. Ngayon, baka naman pwede mong baguhin, 'di ba? Ngayon pag sinabi niya na hindi niya kayang baguhin, up to you na, girl, kung kaya mong ma-stand yung ganyang attitude, ganyang gawa or actions ng boyfriend mo. Kasi 'di ba? Kung matagal pa kayo magsasama, you'll be living with that kind of attitude. Na kapag meron siya nakitang idol niya, 'di ba? Parang he dreams of being with this woman na influencer, di ganun lang talaga yung mangyayari. Magme-message siya ng mga ganong bagay every time na makakakita siya ng magandang babae na ina-idolize niya. So dapat ma-immune ka sa ganon kung gusto mo pa rin siyang makasama ng matagal. Pero kung hindi na naman, then stand your ground. Ayoko ng ganyan. Kung hindi mo babaguhin, goodbye, alis na ako.
Nasasaktan ako eh. O ano, nasasaktan ako tapos wala kang gagawin. Ganon yon be. Oo. Minsan magpakita ka rin ng pangil sa jowa. Hindi yung tinitiis lang natin lahat ng mga nararamdaman natin, lahat ng sakit. Oo. Wow! Para sa akin, again, para sa akin lang naman to. Kasi kung mahal ka talaga niyang boyfriend mo, mag-a-adjust yan. Kasi alam niyang hindi ka komportable doon sa ginawa niya, di ba? Mag-a-adjust yan kung mahal ka niya talaga. Babaguhin niya yan kung nalaman niya na bothered ka sa ginawa niya, babaguhin niya yan, aayusin niya para mag-work out yung relationship ninyo, para maging masaya ka sa ikasasaya mo. Kasi again, mahal ka niya. Bok-bok, pa-shoutout naman po DJ Bok-bok Moog, watching and listening from New York City, USA. Hello po, gandang umaga. Si Edward Celie. Hi Miss Lindsay, 10 years since una ako nakinig. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako palaging nakikinig. Ang taray po nung 10 years. Teka lang, ang lihim ng liham ay ilang taon na ba? 8 years pa lang po. Nasan po yung 2 years? Baka nakikinig sa akin, doon sa kabilang stasyon. Baka nga naman, oo. Sige, 9:28 na po ng nagmamagandang morning. So, again, that is my payo. That is my advice to you, Sophia. So, kailangan mo lang talagang tatagan yung loob mo. Lalo na kung talagang mahal mo itong lalaki na to. Okay. But then again, stand your ground. Address the problem. Say what you feel. Voice out how you feel. Para alam nyo, hindi ka lang laging nagtatago ng feelings mo. Okay? Enjoy! Energy. May gusto ka sa aking mahal.